nag-uuwian na ang mga, bakit nga ba sila lalabas? Hindi naman madali yung pagkita ng pera doon sa ibang bansa. Kung ano yung mga naipon nila, ubos biyaya. So kaya importante yung yung financial planning or Hello everyone, welcome to episode 14 of Beyond, Beyond the Code. I'm Jack. I'm Beng. I'm Ada. And I'm Josh. There. Yes. Now, episode 14 na. No? Episode 4. Yeah. And syempre September. Mhm. Lumabas na si Sino ba lumabas? Dumungaw. Ay, hindi lang pala siya Lumabas na siya. dumungaw. Hindi na Lumabas siya na. sumisilip-silip, lumabas na Oo, talaga kasi siya. bare months Okay. Yes. So now, hindi na siya lumabas, no? Kasi it's September. Diba kapag bare months, sino man nag-uuwian. So ngayon, nag-uuwian na ang mga modern day heroes natin. Yes. Right? So sino pa ba sila? Correct. No? So ang mga OFWs are mga overseas Filipino workers. Yes. Right? No? Siguro lahat naman tayo, no? May mga kilalang OFWs, no? If kung sa family natin wala. So ikaw, Josh, sa inyo, may kilala ka ba ng OFW? Oo. First, sa father ko. Siyempre, OFW naman siya noon. Ngayon, natatawa talaga ako. President na siya. President na doon. kasi siya doon. Oo. Oo. So, yun. Tsaka lumaki akong OFW yung tatay. Yung childhood ko, ganun. Tapos, sa mga ka-office mates ko, meron din ganun. Na lumaki silang, katulad ko, na OFW din. Oo, yung parents nila. How about you, Eva? Sa akin, meron din naman. Pero sa clients, meron din. Family? Sa family, ganun din eh. Nagstay na siya doon. Yung brother. Oo nga. Oo. Ako sumagot. So, magkakilala talaga kayo. Hindi na kami na-sure. Tama naman siya. Pero ano na kasi sila doon? Resident. Yan. Di ba nagkakat yun? Okay lang. Okay lang yun, para raw. And then, no, that's Beng, paano sa'yo, Sa Beng? akin, OFW before, pero ngayon, permanent sa Philippines. Philippines naman na, hindi na doon. Hindi mo sila nag-resident. Hindi mo sila resident. So, yun. Ang mga seaman, considered as OFWs din yes. sila, di ba? Yes. Kaya ako din, dati, yung husband ko, OFW siya. Resident na siya ngayon. Na Philippines. Kapag lang Philippines. Teka, ano ba itong topic natin? Tungkol ba saan to? May papawisan si Doc. Yeah, o diba? So, lahat tayo, may mga, sa families natin, may mga OFWs or may naging OFWs, diba? But, alam niyo ba, na recently, ngayon, yung pinakalitas na data, roughly 2.16 million. Since as of April 2025. Oh, yung 2.16 million. Oo. Na Philippines. 2024, April 2025. Ganun. Diba, sobrang dami. So, kasi di ba na-mention mo, Josh, yung father mo, tapos sa'yo din, no? Bakit nga ba sila lagi umalis? I think isa na naman yung reason, di ba? Financial need. Para maging better yung life ng families nila, no? So, most of them, if not all, are head of the families, di ba? Or sila yung mga breadwinners. Actually, Kahit hindi sila yung parents, yung mga anak, sila yung breadwinners ng pamilya nila, di ba? So now, since andito tayo sa insurance, no? Ano importance ng financial planning or yung financial literacy para naman sa mga OFWs? Sino gusto sumagot? Ako, ang napapansin ko kasi sa OFWs, well, hindi naman lahat pero mostly, pag umuwi dito sa Pilipinas, kung ano yung mga naipon nila, ubos biyaya. Yes, Na, ubos talagang, meron pa nga ako kilala OFW na siya, malaki yung salary niya, tapos income niya, malaki na rin ang ipon niya. Pagdating dito,
Di ganyan, kung saan sila pumupunta Oo. umaalis ng family, kain dito, kain ganyan. Tapos, nanghihiram. Before Oh. umalis ulit. Ganun. Oo, kasi ewan ko kung Oo. may pupuntahan yata silang magbabakasyon, parang kailangan nila manghiram. Parang umabot ka pa sa point na kailangan mong manghiram. Galing ka na dun na malaki yung conversion ng pera mo ng currency ng pinanggalingan mo pinagtatrabawan mo. Tapos, may ipon ka naman. Bakit kailangan umabot pa sa manghihiram ka? Mga ganun. Para sa vacation ng family. Oo, para sa vacation ng family. Parang may something wrong, di ba? Oo. So, yun, may kilala akong ganun. Tsaka yun nga, parang yun ang napansin ko common. How about you, Ada? Syempre, importante yung financial literacy or financial planning sa OFWs. Kasi syempre, hindi naman madali yung pagkita ng pera doon sa ibang bansa. At saka, yung sakripisyo, di ba? Ng pagpunta nila doon. So, malaking tulong sa kanila kung kaya nilang i-manage yung kinikita nila. Di ba? Kasi ang nangyayari, pagdating dito, tama ka, pagdating dito sa Philippines, talagang halos walang napupuntahan. Kasi nga, hindi nila napapagplanuhan. Kaya siguro mas okay na kung merong mag-guide sa kanila or meron silang options na matututunan kung ano pa yung pwede nilang gawin doon sa kinikita nila. Diba? Yeah. So, I agree with Adam, no? Kasi, di ba, yung mga OFWs natin, bakit nga ba sila umalis? Kasi, syempre, ang primarily reason nila is makapag-provide sa families nila dito. So, kaya pag aalis sila, ang goal nila is yung pag nandun na, parang to follow na lang yung mga other necessities. Kasi ang importante is yung basic needs muna nila, which is yung food, diba? Mga ganyan. Education ng mga anak. So, yun muna yung nagpo-provide nila. So, parang hindi pa sila masyado hindi pa sila aware doon sa possible na pwede ka pang makapag-save up or something. Yung mga ganun. Kasi yung primarily reasons muna. Alright. Oo. Kumbaga, Parang gusto nilang ma-provide muna. Yung Ito mga, muna. oo, Parang kumbaga, mga basic needs dun sa family nila. yun muna. Education, Pero sa meron parents, ding ganun. meron din mga OFW, ganyan yung Oo. nandito pa lang sila, paalis pa lang. Pero nung naandun na, nagbago ang priorities, di ba? Kasi na-expose na sila sa ibang mga bagay like, di ba? Na wala naman dito na, ayun, alam mo yun, na tsaka mas may capacity na sila to buy these things. Pero ang kilala talagang sobrang lahat ng Apple products Updated. Oo. May laptop, may tablet, may cellphone, tapos 2, 3, tapos lahat ng gear. O, di ba? Pero I think just Yun. ano na yan, siguro. Pero yun nga, 'di ba? At least na-mention mo yun, Josh. So kaya importante yung yung financial planning or financial literacy sa mga OFWs, Oo, 'di ba? correct. Naalala ko rin kasi yung brother ko at one point, tsaka balik na lang din. Naging OFW din siya. So, siya rin, kasi syempre single naman siya. So syempre pag andun yung makapag-travel, makapunta ka. So, saan mo nung yung mga bucket list so napupuntahan niya and all. Tapos kapag uuwi dito sa Pilipinas, like yung na-mention mo, yun nga, no, para magta-travel din with the family naman. Parang sila siguro yung mga OFWs. Aside dun sa pagpo-provide ng mga needs ng family, kunwari ikaw yung breadwinner or head of the family, gusto nila na yung parang masatisfy yung pamilya nila na parang mapa-experience. Maibigay yung comfort. Oo. Mapa-experience dun sa Yeah. family nila here in the Philippines. Yung na-experience sila dun sa Yun, abroad. oo. Ganun. Although, yun nga, may isa ako na client na nagsabi na, pero hindi naman sila agad nag-start na, well, maswerte. Yes. Na kung pagdating mo doon, manager ka agad or executive, kung maganda agad yung position mo. Pero most of them, kung napupunta doon, mag-start talaga siya sa pinakamababa. So sabi nila, Common yan. hindi nila alam
sa yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas na kung ano yung pinagdadaanan nila. Oo. Siguro kung alam nila yung mga, alam mo yun, yung, kasi one time, alam mo yung Dubai ba yun, na movie. Tapos, di ba yung parang, sabi rin nung sabi, ay, totoo yun. Yung mga pina-experience nila, yung mga, sa isang flat or sa isang apartment, magkakasama doon, yung mga OFW. Tipid mode sila. Ito kapag nandun sila sa ibang bansa, tipid mode. Pero mapapansin mo, pag uuwi sila dito sa Pilipinas, parang galore, parang shopping. Pero gusto nila na parang, anong gusto mong rubber shoes? Alam mo yun, yung parang kaya nilang i-provide. At saka yung family, puro movie. Pero totoo naman kasi yung it kay reflects yung ano nga ba yun, yung kay Catherine, Hello, Love, Goodbye. Yung parang ganun din. Parang nakita ko siya. Grabe, Tsaka no? Barcelona. Habang, kanina pinag-usapan natin. yung parang habang kausap niya yung kapatid niya, pero naglilinis siya, nagluluto siya. Tapos, sige, okay, anong rubber shoes, anong size, gano'n, diba? Parang nakakalungkot lang. Sige. Ay, sorry. Di parang nakakalungkot lang na kunwari ganun yung pinagdadaanan nila. Tapos, at the end of the day, saving. And yung sabi mo kanina, Josh, na ba't kailangan pong dumating sa point na manghiram pa sila ng pera para lang makapag-vacation yung family nila. Na parang ayaw ba nilang ma-disappoint yung family nila? Parang na gano'n, no? Parang may gano'n na thinking yung ibang OFW. Tsaka yung experience nila na siyempre malayo sila sa Pilipinas, sa family nila dito sa Pilipinas. Mag-isa lang sila doon. Tapos yung magkakasakit ka. Yes. Di ba magkakasakit? Ikaw lang mag-isa. Sabihin mo natin may friends ka o may ka-flatmates ka. Pero iba pa rin kapag kapamilya mo yung kasama mo, di ba? Or sabihin mo ng partner mo, ganyan. Pero kung ikaw lang mag-isa, magkakasakit ka sa malayong lugar, anong feeling nun, di ba? Mga ganun. May kilala ako na gano'n. Isa kong client. Nagkaroon siya ng kasi syempre pandemic. Isa client ko, syempre ang tagal na hindi nakauwi ng Pilipinas, no? So, mag-isa lang siya dun sa flat. Tapos, nagkaroon siya ng depression. Okay. So, kasi ilang years siya na hindi nakauwi. Tapos, ayun. So, parang nakakalungkot na kailangan mag-work ka pa rin for your family. Kahit may pinagdadaan. Kahit may pinagdadaanan ka. Kasi kunwari, may goal ka. Kasi kunwari, goal. Yung basic na yung education ng mga anak or kaya may pinapatayo kang bahay. What if, parang isipin siguro nila, ewan ko siguro parang, kailangan ko mag-work. Kasi kunwari, pag ako mag-work, sino magbabayad ng dun sa bahay or dun sa binili nila na lote, gano'n. True. So, yun. Kaya importante talaga ang financial planning or at least alam nila, literate sila kung paano nila i-handle yung finances nila. Diba? Now, since diba tayo, nasa, financial industry, at insurance. So, ano yung benefits ng mga families dito? Paano sila magbe-benefit dun sa insurance? Kasi, kayo ba, may client ba kayo na OFWs? Ako marami. Actually, ako ang classic example ng mga OFW. Ito panawagan ko lang sa mga OFW, no? Panawagan talaga. Na kung may bala kayong kumuha ng insurance, pagdating nyo naman sa Pilipinas, pagtapak nyo dito, kausapin nyo na kami. Di ba? Hindi yung kung kailan kayo aalis, saka kayo magsasabi, oy Josh, kaya saka kayo kukuha ng insurance. A day before kayo ng flight nyo, di ba? Kasi dapat andito kayo sa Pilipinas. Kasi hindi kasi allowed yun kapag outside the Philippine territory. Diba? Yes. Na mag-avail ng yung insurance reason? products. Ang reason, kasi baka tinatanong, bakit ganun? Hindi kayo pwede mag-process ng insurance application outside the Philippines. Kasi po, ang lisensya namin ay nandito sa Pilipinas. Oo. But yung policy naman ninyo, kumbaga, international. Kahit saan dito lang yung claim. Dito yung claim. Makaprocess naman natin. Oo. Kung ano man mangyari sa inyo kung saan panig ng mundo, covered pa rin naman yan. Dito lang yung processing ng claim. Ganon, di ba? So, yun lang yung
Kaya ang panawagan ko talaga sa mga OFWs. Yes. Kasi Diba? ilang beses yan. Oo. Magsasabi sila sa akin. So, yung client mo, so may client ka na OFW? Marami. That's good. Marami. Sana Hindi, usually, karamihan sa kanila OFWs. Tapos yun nga, ang laging na-experience ko sa kanila, 2 days or 3 days before sila umalis, saka sila magsasabi. Eh di syempre, tandaan natin, may process to, may processing yung application ng insurance. Tsaka kailangan natin alamin, 'di ba? Kung ano mga health conditions nila, ano ba yung talagang needs ng family, magkukumpit-kumpit din naman tayo, 'di ba? At saka for ano pa yun? For approval. For approval pa. What if may mga outstanding requirements or may additional requirements na i-require yung insurance company or yung underwriter, eh wala ka na dito. Kailangan mo pala mag-medical, 'di ba? So, wala ka na dito, nakaalis ka na. Hindi natin mapaprocess 'yan. After 2 years lang ulit, pagbalik mo, 'di ba? 2 years. Oo. Kunwari, oo. Hindi naman yan yearly maganda kung Yung yearly, iba, pero every year, kung maswerte ka na kung yearly, no? Pero kapag 2 years, Seaman. 'di ba, ang seaman, mabilis lang. mabilis lang. 6, Okay. 8 months, 9 months, ganun. How about you, Ida? Meron kang mga OFWs? Meron din. Pero mas maganda rin kasi yung parang ano kayo, keep in touch ba? Kahit wala pa sila dito. Actually. Meron din kasi mga ganon na parang nagtatanong or meron din naman na nakakausap mo. One time, nagkaroon ako ng isang OFW client na hindi ko naman siya in-approach. Yun pala, ni-refer ako nung isang client ko. Kasi nalaman niya na OFW tong friend niya, ganyan. Tapos yun, nag-usap kami. Okay naman. Kumbaga, nakatulong naman ako sa kanya. At saka, yung in-offer ko sa kanya is pasok dun sa capacity niya. Kasi sabihin na natin na ang OFW, mas malaki talaga yung budget nila compared sa mga dito na work sa Philippines. So parang natuwa siya doon na nakita niya na yung kinikita niya may mapupuntahan na mas okay. Alam mo, habang nandun ka, nagtatrabaho ka, 'di ba, na malayo sa pamilya mo, hindi mo namamalayan, may naiipon pala. Madagdag ko lang doon sa sinabi mo kanina, na yung keep in touch. Important yun para sa ating mga financial advisors. Alam mo bakit? Kasi meron yung common friend namin ni Ron, di umuwi dito. Tapos may kasama rin siyang OFW na friend nila. So magbabarkado sila, ganyan. Tapos, hindi niya alam kung anong trabaho ko. No? Tapos nagkikwento siya, naku, si ganito, ayoko nang, nagtumatawag na naman, ayoko imit to. Yung pala, financial advisor din siya. So, doon ko nakita na, doon nagsisimula yung tinataguan ng mga client or prospect clients natin. Tayong mga financial advisors. Kasi, magpaparamdam ka lang kung kailan dito na sila. Or dapat kahit... Pero ano rin yun, kahit na yung gano'n, no, siguro nakakalungkot lang. Kung gano'n yung thinking ng friend ni Ron, no? Kasi, sayang. Actually, kasi, parang, hindi naman, it means hindi niya alam yung importance ng life insurance, saka yung benefits ng mga protection benefits. Siguro, yung ba't kailangan niya, diba? Oo. Anyways, kaya nga we're doing this, diba? Kaya nga nakita ko talaga sa kanya. Sabi ko, ang pagkakasis ko sa kanya, naku, mas kailangan mo nga eh. Oo. Sa sarili ko hindi ko na siya kinausap ng gano'n. Hindi ko sinabi. Kasi gano'n na yung thinking niya doon sa friend nila. Kabarkada talaga nila yon na siguro nakukulitan din siya. The way kung paano siya ina-approach nung kabarkada nila mismo, no? Yung nakukulitan na siya, tsaka yung feeling na alam niya na bibentahan lang siya. Alam mo yung gano'n? Ang lang doon, parang, ewan ko kasi as an FA, di ba? Parang it hurts na, parang, anyways. Kaya, totoo. Na parang, bakit kailangan mo to? Parang hindi mo pa alam na mas kailangan mo to. Kaysa, alam mo yon kung ano yung pwede i-provide ng company sa family mo
if something happens. Kesa dun sa ilalabas mo na Yun na nga. Actually, diba? yun yung... Sana alam nila yung importance at sana madaming nakakalam. Correct, no? correct. Yeah. Yun yung... Doon ko din na-realize talaga na hindi dapat ganito ang approach natin sa kanila, sa mga OFWs. Kaya very important yung sinasabi mo kanina. You keep in touch. Kahit hindi pa sila, yung kahit nandun pa sila, alam mo yun, may communication kayo with them. Hindi yung kung kailan lumapag dito sa Pilipinas, doon ka magsasabi. 'Di ba? Parang, uy, tagal na namin hindi nag-usap dito, ba't ngayon nagpaparamdam? Ganun kasi yung dating eh. Naku, mayroon tong kailangan sa akin, kaya nagpaparamdam. Pero sabi, diba? well, mas kailangan mo to. Well, dapat ganun yung, diba? yun yung, sana dun yung gap. ma-realize nila yun, no? Oo. Yun yung may gap doon sa gitna, sa ano na yan eh. Yan, Well, sa ganyang messaging. Ito sana yung, so yung ginagawa natin na podcast na to. Sana ito yung mag-connect. Dun sa Mag-connect, correct. Diba? Yes. Dun sa prospects or yung clients and then yung mga financial advisors or agents. How about you, Ben? Sa akin naman, experience. Meron akong client na andito siya sa Philippines. Nag-meet kami together with his wife. Tapos, nung pag-meet namin, sinicure mo na nung father, ng head of the family, yung insurance niya. Then, flew back, I don't know, basta abroad. O tapos ayun na. Nung nandun na siya, flew back again to Philippines. Sunod naman, in-insure niya naman. O di maganda. Sana all. Sana all. True. So, ganun. So, priorities pa rin. Pero ang gaya nga ng sinabi ng father, you know what, Beng, nung starting ako, hindi ko tumutok. Yun nga. Kasi, syempre, basic necessities mo siya. Tapos later on, parang nasa 10 years na rin. Nakaka-LL. Sa kanya Sabi niya, na-insure yung paisa-isa. sarili niya. Oo, tsaka yung sumunod yung family niya. That's good, diba? Malaking tulong din talaga sa kanila. Kasi naalala ko, meron akong isang client naman, OFW. Pero may plan na siya. May existing plan na siya sa akin. Tapos, nasa abroad siya. May time na nawalan siya ng work. So, kailangan niya umuwi dito sa Philippines. Good thing, meron siyang VUL. So, meron na siyang funds. Yun yung nagamit niya to start over dito sa Pilipinas. O, diba? Naggamit yung living benefits. Maganda, lalo na yun nung nag-pandemic, tapos nawalan ka ng work. Actually, ganun. Magandang panimula mo yan dito eh. Kasi diba? ako, yung mga clients ko, madami na na OFWs, na clients, no? And then, just like you, di ba, Idam, parang ni-refer ka rin ng isang client mo. So ako, may isang client din, yung first client ko, ni-refer niya ako dun sa, kasi napag-usapan nila about VUL. So, yung ni-refer niya sa akin na, parang natuwa siya na, ay, ganun pala. Kung tuting ilang taon na siya, nasa 40s na siya, na parang nakakatuwa lang kasi investor siya eh. Nag-invest siya sa stocks, ganun. Tapos, yung nalaman niya yung VUL na, ay, may VUL pala, na pwede palang may insurance. Tapos, may investment at the same time. So, yun, kaya so happy siya. And parang trivia lang pala, alam niyo, first clients, OFW sila. As in, hindi ko talaga minention. So, akala nila nasa magazine, nasa media pa rin ako that time. No? So, sabi nila, so, saan ka nag-work? Kasi anyways, ibang story naman yun. Hindi ko sinabi na I'm already dito sa company na to. Tapos, sinabi niya sa akin, alam mo ba? So, sabi ko na hindi na ako doon connected. Tapos, tinanong niya ako, so, saan ka na ngayon? And then, sinabi ko yung company natin. Then, sabi niya, alam mo, yun ba yung company nyo? Yun ba yung yung may face? Tapos, so, dinisplay niya yung logo. Sabi ko, well, yun nga yun. So, tinabas ko na yung calling card ko. Dito ako nag-work, dito ako connected kayo. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo ba, hinahanap ko yan? Kasi nakita ko may ads. Tapos, nalaman niya na, meron kayo. Tapos, parang nadaanan nila dito sa Makati, yung office. So, parang inalaman niya na, meron pala dito sa Pilipinas, nung company na yun. Kasi, so timely. So, sabi niya, so connected ka na doon? Oo, hinahanap ko talaga. So, talaga. So, yun. So, siya, yung, kaya nakatawa, sila yung first clients ko. Yung family nila. So, kumuha siya para sa kanya doon sa,
pati yung brother niya, dalawa sila na OFW sa family, no? So, dalawa sila nun. Then, kinuha niya rin yung wife niya, tapos mga kids. Ganun. Nakakatuwa lang kasi na-appreciate nila, diba? And alam nila yung value nung life insurance. Yan ang Diba? ano ko sa OFW. Madali Oo. silang mag-decide pag kukuha ng insurance. Hindi lahat. Ay, talaga ba? Hindi lahat. Pero kasi sa experience ko, Oo. ganun eh. Parang, Oo. Siguro sa mga clients mo ngayon. oo, hindi ka even yung dati. Mm-mm. Actually, first client ko is an OFW. Oo, Singapore pareho naman. tayo. Oo. O, diba, meron din I naman tayo think sa kasi- Singapore. Ay, sorry. I think kasi yung insurance Oo. Oo, Meron mas- kasi talaga. mas open. Oo, Yes. exposed na sila sa ganun eh. Sa na kailangan yung insurance. It's a must. Oo, It's a sa need. abroad. Oo. Hindi katulad dito sa Pilipinas, parang optional lang siya. Oo. Doon, hindi kailangan eh. Tsaka hindi nga lang isa, iba't ibang klaseng insurance ang Depende meron sa sila. needs. Oo. So, since exposed na sila, tapos pagdating nila dito, ano, aside dun sa meron na silang idea or knowledge pagdating sa insurance, kaya automatic kapag sinabi mo, tinanong mo siya, may insurance ka na ba? Ay, sige, diyan ka ba? Sige, kukuha ako. Oo. Mabilis silang mag-agree sa'yo. Aside pa doon, may capacity rin sila to pay. Oo. Kasi mas malaki yung value ng currency nila, ng income nila eh, as compared kung dito sila nag-work. So, mas madali sila talaga mag-decide. Wala akong kahirap-hirap sa mga OFWs. Kaya nga kahit 2 days before ng flight nila, kaya ko siyang hanggang sa airport. Oo. Hanggang sa airport, gagawin na, ay Josh, Yes. talaga ba? Sige, kita na lang tayo sa airport, literal. Kasi Doon kami before, nagpipirmahan. O, diba? Kasi before, kailangan talaga wet Service ink talaga. yun eh. Wet ink. Pero ngayon kasi pwede na online. So tama nun, yung way back when. O, Ako diba? din, first client ko yun din. Parang, kasi nag-surprise lang siya doon sa mom niya birthday, no? Kailangan sabi ko, aalis ka na bukas. Oo. Bukas na agad. So, kailangan ma-process ko agad-agad yun. Oo. So, yun, hanggang oras kami natulog. Talagang nakakatuwa. Kasi sobrang alam niya na, importante to. Talagang hindi niya, may mga revision pa yun. Agad siya. Na-appreciate at nag-sign up agad. Na kahit ngayon naabutan ko kasi ng manual eh, na ang dami talagang pipirman, ang dami pipilapan. Oo. Magkamali ka lang, papa-counter sign mo, Yes. papaulit mo, di ba? Oo. Although ngayon, digital na tayo, tablet na lang, isang Ang pirmahan bilis. lang nila. Pero there are other requirements na baka hingin pa kasi. Oo. So yun lang yung, kaya kailangan meron tayong adjust. Parang may ilang days prior ng pag-alis nila, dapat in-apply na muna natin. Oo. Para diba? ma-make sure natin na At least a week nga dapat. oo, no? na kumbaga na sana ma-issue siya before sila umalis. 'Di ba na maganda? Oo, correct. Yes. Yun, at saka yun, 'di ba na-mention mo Josh kanina, yung nung pandemic. So ako may mga ganda na clients since 'di ba na-mention mo din Idam na nung since may fund value na, so yun yung ginamit nila nung pandemic. Oo. So ang laking help din. Kasi yung iba umuwi eh. Oo, Umuwi diba? sila na kasi wala. Kasi kapag mabuti nakauwi sila pala. Yung number one. So yun yung ginamit nila para makapag-sustain. Kasi siya yung head of the family. Wala yung wife. So yun, ang laking help din. Mabuti ngayon na tuloy-tuloy pa rin nila. Isa pang malaking impact ng insurance sa mga OFW, kapag sila yung breadwinner. 'Di ba? Tapos yung wife nila, housewife dito. Yes. Kasi maliliit pa yung mga anak, ganyan. 'Di ba? Siya nag-ano. What if may nangyari sa kanya? For example, seaman. 'Di ba? Medyo risky din ng seaman na. Kasi may mga, hanggang ngayon pala, may mga pirates pa rin pala, no? Oo naman. Akala ko kasi noon pa yun. Pero meron palang modern Meron. pirates. Kaya nga Oo. eh. So, risky din ng mga Yung seaman. work nila. Oo, yung mundong ginagalawan nila, 'di ba? So, what if may mangyari sa'yo abroad or offshore? 'Di ba? So, paano yung pamilya mo? Paano yung mga chikiting mo na nag-aaral pa lang? 'Di ba? Kaya nga yung naalala nyo yun, yung parang sa first episodes natin, di ba na-mention ko, yung doon sa husband ko nga, na kasi hindi ako parang, mas gusto ko investment kaysa sa insurance. Mm. Diba? And then siya yung nagpa-realize sa akin, sabi niya, kailangan, kaya kumuha, kailangan ko to,
Kasi nga, di ba, may anak na kami noon. So, sabi niya, what if something happens? Para at least ma-secure niya yung future ng anak natin. Diba? So, yun. So, sana, ma-realize din, ma-ano rin nila yun, ma-appreciate nila yung importance nitong, natin, ng protection benefits, ng life insurance. Yes. Hello sa audience namin. Joke. So, bottom line, kailangan, it's a must. Actually, di ba, Filipino, dito ako nag-work ka man, dito sa Pilipinas or abroad, di ba, kailangan talaga yung protection benefits, yung life insurance, no? Especially kasi may iba rin ako clients na, yung hindi naman ganun kalaki yung sweldo nila, pero kailangan nila mag-work abroad. Kumbaga, pwede nilang kitain yun dito sa Pilipinas. Pero wala silang opportunity dito. Kaya umaalis sila ng... Kaya, pero anyways, kung malaman nyo na, parang, okay, ganun. Kumbaga yung range, pwede dito. Pero natutuwa ako kasi kahit na ganun yung amount ng income niya, parang sabi ko, sana yung ibang clients, sobrang ang tataas na ang laki ng income talaga every month. Yung mga OFWs, yung mga executive sana, no? Sana nare-realize nila na, ito nga client ko na minimum lang, kumbaga parang minimum lang yung kita niya, pero yung coverage, inisip niya, sabi niya sa akin, so paano po, how much po yung insurance ko? Or kaya, paano po yung hospital income? Magkano? Parang, single siya ha. So iniisip niya na, kasi panganay po ako panganay siya doon sa kanila, no? So iniisip na parang, at saka bata pa siya. Forward thinking na. Iniisip na kasi at least yung family ko po, di na po sila mamang problema and all. Pero nakakatawa ganun yung thinking niya, diba? Ayun ang minimum lang ng salary. Pero sana yung mga executives, yung mga mas matataas yung yung income. Sana mas ma-appreciate na nila yung para doon sa family. Ang mahirap dyan kasi yung ma-realize nila yung value ng insurance na too late na. So, wala na. Diba? Yun. Yeah. So, yun. So, welcome home dun sa mga, OFWs. Yes. Mga nandito na. Yes. At alam nyo nang gagawin, na. Gusto nyo pag-coffee sa amin. Sana wag tayo mag-hide and seek. Wag tayo magtago. Huwag kayong makukulitan sa amin. Kasi naiisip lang namin ang kapakanan ng inyong mga pamilya. Diba? At saka sila din. Diba? Kapakanan din nila. For themselves. Like yung, diba yung na-discuss natin po sa retirement planning. Kasi di mo sila forever mag-work abroad. Diba? So yun, sana yung nga maging prudent. Maisip na nila yun. So with that, beyond insurance, beyond the office, beyond the code. Thank you so much. Yes. Please do like, share, and subscribe. Yun na yun. So yun. Like, share, subscribe.